Teach us, Lord, to love your word, to seek you above all else, to make you our priority, Lord. Help us realize that you are our light, our life, our love. You are the reason for our being, Lord. May our lives be a pleasing sacrifice to you, Lord. Hallelujah. We honor you, Lord, with our lives, our time. May you be glorified in our thoughts, our speech, Lord, and our actions. We love you, Lord. We adore you. May you be lifted up and glorified in this place. This we pray in your name. Amen. Amen. Praise the Lord. Magandang hapon sa bawat isa. Maraming salamat sa ating worship team na nag-usher sa atin sa presensya ng Diyos as we bless the Lord. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Tingnan niyo naman ang inyong katabi. Si Kuya lang walang katabi. Sabihin niyo, ikaw ay pinagpala ngayong hapong ito. You are blessed. Amen. May mensahe ang Diyos sa iyo ngayon. Amen po ba? Sabi nga ng salita ng Panginoon, ask and it shall be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Tayo ba ay may expectant heart? Amen. Kung lahat tayo ay may expectant heart, hindi tayo bibigoin ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Manalangin tayo. Panginoon, marami pong salamat. And we will continue to worship you, Panginoon, by studying your word. Dalangin po namin, Panginoon, na mangusap ka sa amin personally. Naniniwala kami, Panginoon, na ang iyong salita ang siyang magtatransform sa amin, sa aming mga buhay. Dear Holy Spirit, anoint each one of us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Magandang hapon ulit sa bawat isa. Amen. Ngayong May, magkakaroon tayo ng panibagong series, panibagong team. Yung team natin is tungkol sa ating core values. At bilang parte ng Jesus is Alive community, hindi lang dapat alam natin yung ating core values. Mas importante na ang mga values na ito ay nakikita sa ating mga buhay. Amen ba? Dapat ito ay nagiging lifestyle. Dapat nakikita sa ating pananalita. Sa paraan kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo magdesisyon, paano tayo maglingkod, at higit sa lahat kung paano tayo mamuhay. Amen po ba? So for this week, ang topic natin ay intimacy with God and truth. Ayan, wala pa, sige. Intimacy with God and truth. Ang focus natin, napakasimple, pero ito yung foundation. Okay? Ito yung foundation. Alam natin, pag shaking yung foundation nyo, pwede kang mahulog, no? Pwedeng kung sa isang building, kung nag-shake ang foundation, pwede yung bumagsak. Tama ba? So, una-una is yung importance ng daily quiet time. Sabihin mo sa mo, daily quiet time. Yan. Pangalawa, yung principle ng hear and obey. So, babasahin ko, wala pa yung slide, babasahin ko dito sa ating key verse. Sabi dito sa John chapter 15, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So makapansin natin dun sa nabasa natin, praise the Lord, salamat sa ating media team. Ang sabi doon, remain, abide. Ibig sabihin, manatili, magpatuloy, manatiling connected sa Panginoon. Meaning, hindi occasional, hindi lang pag gusto mo. Hindi lang pag may kailangan tayo, lalapit ka sa Diyos. We are called to stay connected to Him daily. Amen po ba? Kaya pag pinag-usapan natin yung
intimacy with God and truth, ang foundation natin ay ito. We cannot live, we cannot grow, we cannot obey, or we cannot bear fruit apart from God. Sabi doon, apart from me, you can do nothing. Kung ang branch ay kailangan manatili sa vine para mabuhay at mamunga, tayo rin kailangan nating manatili sa Panginoon. Araw-araw. Amen po ba? Kailangan manatili tayo. So bago tayo mag-dive dun sa ating teaching, meron muna akong tanong. Sige, next slide. Meron tayong tanong dyan. Next pa natin. Ayan. May tanong. Paano mo malalaman na close or intimate ka sa isang tao? Ano yung mga possible answers? Nagtanong-tanong ako. Unang-unang sagot nila ay, lagi mong kinakausap. Amen ba? Lagi mong kinakausap. Ano pa? Hindi mo lang siya kilala yung surface level. Beyond surface level, kilala mo yung taong yon. Amen? Alam mo kung ano yung gusto niya. Alam mo yung hindi niya gusto. Alam mo yung values niya. Amen ba? Meron kang respeto. Nakikinig ka sa kanya. At sumusunod ka sa kanya. Amen ba? Pag sinabi nating intimacy, may closeness. Sabi sa Google, may closeness. May affection. May relasyon. Okay? Sa madaling salita, may relasyon sila. At kapag may relasyon, meaning, connected ka sa tao na yon. Amen po ba? Now, ano naman ang intimacy with God? Yan, nilagay ko dyan. Ano nga ba ang intimacy with God? Pag sinabi nating intimacy with God, hindi lang ito tungkol sa may alam ka sa Diyos. Hindi rin to tungkol sa matagal ka na nag-church or matagal ka ng Kristiyano. Or ikaw ay involved sa ministry. Or familiar ka sa mga Bible verses. Pag sinabi nating intimacy with God, meron ako nilagay dyan, siguro next natin yan. Meron tayong abiding hunger and thirst sa presensya ng Diyos. Amen po ba? At hindi lang yon. Ikaw ay aware. Alam mong ang Panginoon lagi siyang nandyan. Amen? Hindi ka matatakot. Meron kang abiding hunger and thirst sa presensya ng Diyos. Ano pa? Meron kang matinding passion na makilala ang Diyos. Marinig ang kanyang tinig. Malaman kung ano ang gusto niya, ano ang kalooban niya. At hindi lang yon, ikaw ay susunod. Kailangan ng may pagsunod. Amen po ba? Hindi pwedeng nakikinig ka lang or nalaman mo lang yung information na yon. Hindi lang nakikinig ka lang, kundi ginagawa mo. May pagsunod. Amen? At higit sa lahat, ikaw ay mayroong steadfast commitment to please Him and to glorify Him. Sa lahat-lahat. Sa lahat ng buhay mo, sa lahat ng ginagawa mo, sa desisyon mo, sa nararamdaman mo, sa iniisip mo, dapat na-please mo ang Diyos, nag-glorify mo siya. Amen? Amen. At hanggang sa makumplete natin ang ating mission, makumplete natin yung assignment ng ating Panginoon, meron tayong steadfast commitment na i-please siya. Amen ba? Amen. So paano ba tayo mas lalalim sa pakikipagrelasyon sa Panginoon? Tingin nyo paano? Pero bago natin sagutin yung tanong na yon, alam nyo ba na hindi ito just another idea or information na sinasabi ko sa inyo, but this is God's original design. Ang Panginoon gustong makipagrelasyon sa atin. Amen po ba? Since the beginning, tayo ay ginawa ng Panginoon, nakasama siya, tayo ay ginawa ng Panginoon to live in relationship with Him. Sa Genesis, pag binasa natin yon, makikita natin ang tao nilikha para mabuhay, hindi para mabuhay apart from God. Kaya nga pag binasa natin doon, si Lord nagwo-walk sa garden. Hindi lang yung garden na yon na workplace lang ni Adam, kundi ang Diyos ay nandoon, kasama nila. Ito yung before sin, pero alam natin yung nangyari.
Dahil sa kasalanan ng tao, nagkasala ang tao. Ito yung bad news. Ang bad news, nagkasala ang tao, kaya ang nangyari, naputol yung ating relasyon sa Diyos. Kaya nga, meron doon, pag binasa natin, sabi ng Lord sa kanila, "Where are you?" Hindi ibig sabihin na hindi alam ni Lord kung nasan sila. Minsan sa buhay natin, pag meron tayong tayo ay nagkakamali, minsan ang Panginoon hinahanap tayo. Ano yung naging response ni Adam and Eve? Sila ay nagtago. Bakit sila nagtago? Dahil sa kasalanan pumasok na yung pride sa puso nila. Nandun na yung shame, nandun na yung takot, nandun na yung guilt. At yun na nga, na-separate na tayo sa Panginoon. Kaya pala meron ako nakausap one time. Sabi ko, huwag kang matakot na lumapit sa Panginoon. Ano mo sabi niya? Ayoko. Baka parusahan ako ng Diyos. Sabi ko, may ganun palang mga tao, no, kung paano nila tignan. Ayoko magsimba, baka masunog ako. Naririnig niyo ba yan? Natatawa yung iba ko. May narinig na ganun, ayaw lumapit sa Diyos. Baka galit ang Diyos sa kanya. Yan ang mga naririnig ko. Sabi ko, nakakalungkot. Pero alam nyo, ang Panginoon, patuloy tayong inaabot. Ang Diyos ang laging umaabot sa atin. Kaya nga yung pangako niya, may good news. Di ba yan yung sad reality? Lahat tayo mapupunta sa dagat-dagatang apoy kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Parang wala ka ng pag-asa. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon, ayaw niya tayong mapahamak. Pinadala niya ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus para tayo ay maligtas. Ma-restore yung ating relationship sa Kanya. Amen ba? Para ma-restore. Kaya nga nung tanggapin natin ang Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, pwede na tayong lumapit sa Panginoon eh. Kumbaga dahil sa Panginoong Jesus, okay, kaya tayo nakakalapit sa ating Diyos Ama. Amen ba? Kaya tayo nakakalapit. Hindi dahil sa sarili nating lakas, hindi dahil sa sarili nating gawa. Kasi sabi nga di natin kayang iligtas yung ating sarili, sabi sa Bible. Ang sabi doon, para kayong maruming basahan sa aking harapan. Hindi nyo kayang iligtas ang inyong mga sarili. Yun yung good news eh. Through Jesus Christ, tayo ay na-restore. Kaya nung tinanggap natin siya bilang Diyos sa tagapagligtas, tayo ay reconciled na. Winelcome na tayo ng ating Panginoon. Kaya ang invitation sa atin ng Panginoon ay lumapit sa Kanya. Ang sabi sa James chapter 4 verse 8, "Draw near to God, and He will draw near to you." And one way to respond to that invitation is through daily quiet time. Sabi niyo, daily quiet time. Ayan, dito na tayo. Dito na tayo sa daily quiet time. Ito yung lugar na kung saan we draw near to God. Kaya tayo nakakalapit sa presensya ng Diyos dahil sa Panginoong Jesus, through the blood of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Again, hindi yun dahil sa ating gawa or sa ating lakas o sa ating kabutihan, kundi dahil lamang sa dugo ng ating Panginoong Jesus. Hebrews chapter 10 verse 19 to 20. Ang sabi doon, excerpt na lang to, "Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, let us draw near with a true heart and full assurance of faith." Dahil sa dugo ni Jesus, meron na tayong confidence to enter the presence of God. Kasi sa Old Testament, okay, sa Old Testament, makikita natin kung gaano kaseryoso pag lumapit ka sa Diyos, sa presensya ng Diyos. Hindi basta-basta yung access. May sacrifices, may priest, may dugo na kailangan i-present. Kailangan walang bahid dungis. Because sin separates man from a holy God. But now, si Jesus became the perfect sacrifice. Sabihin nga natin, perfect sacrifice. Dahil sa Kanya, hindi na tayo lumalapit sa Diyos na parang stranger, kundi tayo ay lumalapit na parang anak sa Kanyang Ama. Amen ba?
We draw near as children approaching the Father. Amen? Pero kahit bukas na yung access na yon, hindi ibig sabihin automatic na tayong lalapit. Parang ganito, para maintindihan natin, kapag may kumatok sa pinto, standard na bahay baka, kasi merong mga pinto pag kumatok, bubukas eh. So, binibigyan ko lang kayo ng disclaimer. So, yung bahay ay standard lang. So, pag kumatok ka sa pinto o sa gate, automatic ba siyang bumubukas? Di ba hindi naman? Kailangan mong, intentional mong lalapitan. Paano? Para bumukas yung pinto. So, ganun din yung ating relationship sa ating Panginoon. God is inviting us to draw near to Him. Pero yung drawing near, dapat intentional. Sabi nyo, intentional. Kasi hindi automatic ang intimacy. Amen. Hindi automatic ang closeness. Pag ba nakita mo na, kunyari si Ate Chris, nakita ko na siya. Sabihin ko ba, intimate na kami or close na kami? Di ba hindi? Hindi pa kami close. Or kaya kung meron kayong nililigawan, sa isang usap ba, ano na kayo? Close na ba kayo? Di ba hindi? Lagi kang lumalapit sa Kanya. Di ba sabi nga kanina, laging kinakausap. Di ba? May closeness, may affection. So, paglapit natin sa Panginoon, dapat intentional. Amen ba tayo doon? At sa pagpasok natin sa ating devotion, pag pumasok na tayo, ayan, naka-access na tayo. Nandito na tayo sa quiet time, nakapasok na tayo through the blood of our Lord Jesus Christ. Pagpasok natin, humihingi tayo ng, Lord, patawarin mo ko sa lahat ng aking mga kasalanan. Lord, you are good, you are faithful, God. You are wonderful, you are adorable. Diba, ganyan? Di ba pag may niligawan, ganun ka rin? Yung sa mga lalaki, syempre yung babae, hindi naman magsasabi na ganun, di ba? Yung mga lalaki, napakaganda mo. Napaka-cute mo. Yes, yung mga manaliligaw, yes, yan. Natatawa yung mga, pag love life talaga, parang nabubuhayan yung dugo ng mga tao, no? Kasi nga love, di ba? Pagmamahal, iba yung dating pagmamahal talaga eh. Iba talaga yung dating eh. Amen? Sabi nga sa Psalm 100 verse 4, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Kaya nga pag pumasok tayo, nagde-devotion tayo sa Panginoon, pasasalamat sa lahat ng bagay na ginawa niya sa atin, pasasalamat sa lahat ng kabutihan at katapatan. We praise and worship Him. We praise dahil sa lahat, kahit hindi maganda yung sitwasyon, tayo ay pumupuri sa Diyos. Amen? Kahit ang hirap ng sitwasyon, pupuri ka sa Diyos. Amen. Mananalangin. And we worship Him for who He is. Sasambahin mo ang Diyos kung sino siya. Amen ba? At pag tayo ay nandun na tayo sa ating quiet time, sa ating devotion, sabi ko nga kanina, nakikipag-usap tayo sa Panginoon na parang anak sa kanyang tatay. Amen? So sinasabi natin sa Kanya lahat. Lahat ng mga frustrations, lahat ng mga masasakit na bagay, lahat ng kalungkutan, lahat ng kabigatan, lahat ng hindi maganda, lahat ng pangangailangan, sinasabi natin sa Panginoon. Kasi siya yung ating Ama. Ang Diyos makikinig sa atin. Amen? At tayo ay nag-e-expect na ang Panginoon ay sasagot because He is our Father. Amen ba? Pero dahil alam natin na ang Diyos ay sasagot, natututo rin tayong mag-antay. Amen po ba? Natututo tayong maghintay at makinig. Hindi lang tayo yung salita ng salita. Posible ba yun na tayo laging salita ng salita? Pwede, di ba? Dati nung nag-uumpisa pa lang ako mag-quiet time, ako lagi, Lord, ganito ginagawa. Lord, ganito, di ba? Pero pag natutunan natin na hindi lang pala one way, no? Dapat two way, no? Makikinig tayo, mag-wait tayo sa Panginoon, aantayin natin siyang magsalita. Amen po ba? Amen. So parang waiter na naghihintay, attentive. Again, itong disclaimer ulit, nasa magandang restaurant, hindi sa fast food. Diba? Nasa magandang restaurant, parang waiter, attentive, naghihintay, nakikinig kung ano ang sasabihin ng kanyang customer. Ganon din tayo before God. Tayo ay nag-aantay with expectation.
Ready tayong makinig sa Panginoon. Amen? Alam natin ng Panginoon, nakikipag-usap siya in many ways. But most of the time, nakikipag-usap siya through His written word. Amen ba? John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Every time we read the Bible, every time we meditate yung salita ng Panginoon, nire-reveal ng Diyos ang kanyang sarili. Kasi siya yun eh. He is holy, He is infinite, He is faithful, He is eternal. He is the great I am. Alam nyo, pag nakilala nyo ang Diyos kung sino siya, you will never stop seeking Him more than anything. Amen? Di ba nga pag sa love life, ayan, love life, para mabuhayan ulit. Love life, pag meron kang pinupursue, at pag gusto mo siyang makilala, at pag meron kang nalaman tungkol sa tao na yon, di ba gagawin mo lahat ng paraan para mas makilala mo pa siya? Ito pala yung makakasama ko. Araw-araw at gabi-gabi. Pagising ko sa umaga, siya ang aking makikita. Amen? Kaya nga talagang, pag nakakuha ka ng mga gandang information, maganda pala boses niya. Pagising namin, pag nag-worship kami, talagang ang ganda ng boses. Amen? Ako kasi gusto ko maganda yung boses ng mga pangasawa ko. Yes, diba? Yun talaga gusto ko. Amen. Praise the Lord. Hindi, yun talaga yung sinasabi, kasama yun sa listahan. Gusto ko talaga, sinasabi ko na gusto ko talaga maganda boses. Amen. Diba? Duet kami. Yes. Praise the Lord. Hindi pa nila ako narinig kumakanta. Next time. Sample. Next time na yon. Praise the Lord. So, gusto mong malaman tungkol dun sa tao na yun eh. Gusto mo yung kalapitan ng tao na yun. Lalong-lalo na pag nalaman mo yung mga bagay na to, gusto mo talaga siyang isik. Gusto mong i-pursue. Kasi naliligayahan ka. Amen? Ganon din sa Panginoon. Pag nalaman mo kung sino ang Diyos sa iyong buhay, at ang Diyos ay magpapakilala through His Word. Hindi sa kung ano through His Word. John chapter 1 verse 1. Nakalagay na doon. And the Word was God. Siya yun. Kaya lagi tayong ini-encourage ng ating mga pastor, ng ating mga leaders, na tayo ay laging mag-quiet time. O yung sa mga TMA, kailangan yung erase sa mga requirements, yung narinig ko lang kanina, kailangan daw yung quiet time ipasa. Hindi tayo maka-jump sa another level pag wala yung quiet time. Amen? At mapansin nyo, habang tumatagal, nakikilala nyo ang Diyos. Minsan din mo mapansin, sobrang tagal mo na palang nagbabasa. Kasi naliligayahan ka. Hindi mo mapansin, umiiyak ka na. Minsan may mga nakakalungkot na mga bagay, pero ang Diyos dahil sa kanyang salita, pinapalakas ka niya. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Naalala ko nung pandemic, meron akong napanood, isa siyang Muslim. And dahil very faithful sa kanyang religion. Pero nagsisik siya ng truth. At yung truth na yon, sinisik niya si Jesus. And then one day, nagbabasa ng Bible, iba yung dating sa kanya. Ang sabi niya, kung totoo ka, magpakita ka. Kung totoo talaga to. Alam mo yung nangyari, ilang beses siyang nananaginip. At doon niya nakita na totoo ang Diyos. Pero yung sa dream na yon, yung mga kwento na parable sa Bible, hindi siya bastang random na dream. Parable sa Bible. At nandun siya sa gitna, kalagitnaan ng parable na yon. Pero hindi niya pa alam yung tungkol sa parable na yon. Ngayon, nung nalaman niya, yung dream niya na yon, parable pala. Kaya sinik niya ang Diyos. Alam mo yung pag-change niya ng religion, very risky. Kasi pwede siyang ipapatay, itakwil ng pamilya, which yun naman ang nangyari sa kanya. At hanggang sa kanyang buhay, kasi wala na siya ngayon namatay na siya. Hanggang sa huling hininga niya,
Nag-share pa rin siya ng gospel. Ito ang katotohanan. Ito ang truth sa salita ng Diyos. Amen ba? Kilalanin natin ang Diyos through His Word, sa Kanyang salita. Sabi nga sa Ezekiel chapter 3 verse 1 to 3, i-highlight ko na lang, sabihin ko, sabi dyan, Eat this scroll, feed your belly with this scroll that I give you, and fill your stomach with it. Then I ate it, and it was in my mouth as sweet as honey. Ang sabi doon, eat this scroll. Ang Hebrew word ng eat ay akal. Sabi nga natin, akal. Akal. Ano ba, ikal? Hindi ko alam eh. Akal. Ibig sabihin, to eat, to consume, or to take in. Now, bakit eat? Tingin nyo bakit eat? Example, yung eating ay iba sa pagtitignan mo lang. Kapag tingnan mo lang yung pagkain, mabubusog ka ba? Hindi. Matatakam ka lang. Kasi tinitignan mo lang. Parang sarap ng crispy pata. Yes, natawa sila. Ang sarap ng fried chicken. Ang sarap ng pizza. Oh, may magpapapizza pala no? Huwag niyo daw Kapag hinawakan mo lang yung pagkain, hinawakan mo lang. Hindi ka lalakas. Kasi wala ka na, di mo naman kinain eh. At kapag inamoy mo yung pagkain, hindi ka mapupuno. Ano mangyayari? Mahihilo ka. Di ba? Minsan lalo na pag, kunyari, ilang oras ka nang hindi kumakain, tapos biglang naamoy mo, may nagluluto ng adobo, ng tinola, biglang kukulo yung tiyan mo. Na-imagine nyo ba? So yun yung difference pag tinitignan mo lang at saka kinakain mo. Food must be taken in. Amen? Kasi once na kinain mo yon, papasok yun sa katawan mo, it nourishes and it strengthens. Nagiging bahagi na yon ng iyong katawan. Nagiging bahagi na yon ng isang tao. Amen? Kaya nung sinabi ng Diyos kay Ezekiel, hindi lang sapat na hawak mo lang yung scroll. Hindi lang sapat na alam mo lang yung kung ano yung meron doon sa scroll na yun. The word must enter him, kay Ezekiel. So bago niya sabihin yung word sa maraming tao, kailangan siya mismo muna ang makareceive. Amen po ba? Ang command is to be filled with the word. Pag sinabi kasi nating yung reading, hindi lang siya yung sa scan mo lang, yung babasahin mo lang sa Bible. Hindi yung pagtapos mo na yung Bible reading today, okay, tapos na. Close na yung Bible. Again, reading, meditating is taking in. Amen ba? Alalahanin natin to, taking in. Ang sabi doon, eat the scroll. Nguyain, i-meditate. Taking in. At ang sabi sa Psalm 119 verse 11, I have stored up your word in my heart. Reading is taking in and storing the word of God. Nagde-deposit ka. Sino nagde-deposit? Yes, nagde-deposit yung mga maraming mga nagwi-withdraw lang. Naalala ko nung tinawagan ko si Goshen, Goshen, nasa na ang mami mo? Ayun, kumukuha sila ng pera. Sabi ko, bakit nila yung cellphone kukuha ng pera? Ayun, di ba? Nakakatuwa. Yung mga bata talaga, no? Minsan makapasabi ka na gusto mo magkaanak eh. Praise the Lord. Pinapatawa ko lang sa'yo. So, ibig sabihin, kapag nagbabasa tayo ng word ni God, hindi lang tayo nag-iipon ng information. Inaalaw natin ang Panginoon na itanim yun sa ating mga puso. Amen ba? Siyempre, hindi lang dapat natatapos doon. Pag nabasa mo na yung Bible reading natin ngayon, nasa Luke chapter 22 today, verse 21 to 46 ata yun. Ayan. Hindi lang natatapos yun doon. Hindi yung parang pag natapos ka na, sige, move on ka na sa araw mo. Okay, alis na ako. Hindi ganon. We reflect. Amen? Tatanungin natin si Lord, Lord, ano nga ba yung sinasabi mo sa iyong salita pag binasa mo? At syempre, para mag-guide tayo sa ating quiet time, meron tayong guide syempre. Ayan. So, ito yung guide natin. So, quiet time, follow the Bible reading plan of GIA. Sino yung mga nasa GC? Yung mga nasa GC, yan sa GC ng YWAV, yung sa GC ng GIA, sinisend yung ating quiet time dyan ng ating mga leaders. Amen po ba? Ito yung mga tanong. Amen? Ang tanong una-una, pag nabasa natin yung ating reading for today,
unang question, is there sin to repent from? Pag binasa mo yung word ni Lord, Lord, ano yung kasalanan na kailangan kong i-confess? Nung ngayon, nako-confront ka sa iyong mga kasalanan. Promise, ano yung pangako na sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita? Example, is there an example to follow? Ano yung mga example na dapat nating i-follow? At ang panghuli, is there a command to obey? Again, hindi lang information, hindi lang basta binabasa. Dapat meron ding pagsunod. Amen po ba? From there, nakikipag-usap sa atin ang Panginoon. Kasi habang nagre-reflect tayo, ito yung mga tanong sa atin, nangungusap ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Kasi ang salita ng Panginoon ay living and active. Amen ba? Amen. Kaya itong guide question natin, dun sa binabasa natin sa araw-araw, nako-correct tayo. Nako-confront yung ating mga kasalanan. Nare-reveal yung ating mga unbelief. Nasi-strengthen yung ating pananampalataya. At pag tayo ay may confusion, nagkakaroon ng clarity. So every time we read the Bible, we ask the Holy Spirit to teach us. We ask the Holy Spirit sa kanyang understanding. Hindi sa sarili nating understanding. Amen ba? And importante rin, for example, kailangan meron tayong Bible. At yung Bible na yon, minsan, may nagbigay sa'yo, King James Version. Ang hirap naman ito. Na-imagine ko pa lang yung hirap nung pagbabasa, no? Thou shall not kill. Thou shall not murder. Maraming mga translation sa ating mga Bible na pwedeng bilhin. Kung ano yung mas maintindihan natin. Amen? And, sino may Bible? Sino walang Bible? Sinong gusto ng Bible? Taas ang kamay. Ayun, si Eman daw. Si Eman. Gusto ng Bible. Sinong gusto ng Bible? Ayan. Bigyan ng Bible yan. Parang si Kuya Will. Amen? Praise the Lord. So, mga nagtaas ng kamay, nahihiyang magtaas ng kamay. Ayan. So, hingi tayo kay Pastor Rico. Yeah, amen. Praise the Lord. May Bible. Hindi siya si Kuya Will, si Pastor Rico siya. Amen. Bibigyan tayo ni Pastor Rico ng Bible. Amen. Praise the Lord. Kailangan natin magbasa. Amen. Kailangan natin magbasa ng salita ng Panginoon kasi doon natin makikilala ang Diyos. Amen. Minsan akala natin yung salita ng Panginoon for today lang siya. Pero hindi. Yung word pala na yon na binasa natin, pwedeng ipaalala ng Panginoon sa atin in the future. Amen ba? Pag may mga panahon na kung saan tayo ay may mga challenges, meron tayong mga problema sa pamilya, problema sa sarili, problema sa trabaho, problema sa school, ang banal na spirito, i-withdraw niya yan. Yung mga, di ba kanina nagde-deposit, nagsustor tayo ng salita ng Diyos sa ating puso, ang banal na spirito, i-withdraw yan. Paano kung di ka nagde-deposit, anong i-withdraw? Parang sa bangko, pag walang laman, may withdraw ka, sabihin yung amount, wala, exceed, di ba? Amen. Sabi nga dito sa John 14:26, but the Helper will teach you everything and cause you to remember all that I told you. The Helper is the Holy Spirit that the Father will send in my name. Amen. Praise God. Yung in-store mo, yung dineposit mo, yung mineditate mo, in the future moment, yung Holy Spirit can bring that word back with clarity and power. Amen? Magiging buhay siya. Amen po ba? And when the word, yung word na yun, na-receive natin, narinig natin, na-receive natin, alam nyo nangyayari, yung pananampalataya natin nag-i-increase. Nag-i-increase. Lumalalim yung pagkakilala natin sa Panginoon. Nag-i-increase ang ating pananampalataya. Faith comes from hearing and hearing the Word of God. Amen? Natatapos lang ba tayo sa hearing? Hindi. Dahil ang true intimacy with God, tayo din dapat ay sumusunod sa salita ng Diyos. Amen?
James chapter 1 verse 22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. And this is very important na pwedeng ang isang tao, siya ay nakakarinig ng salita ng Diyos, naiintindihan niya ang salita ng Diyos, nag-a-agree siya sa salita ng Diyos, at minsan namumove pa siya ng salita ng Diyos, but still not obey the word. Posible ba yon? Yes. Kaya ang sabi ni James, dinidisip mo yung sarili mo. Masakit ba? Yes. Alam nyo dati, every time na binabasa ko to, kinuklose ko yung Bible eh. Kasi alam ko, nakikinig lang ako eh, hindi ako sumusunod. Pero totoo po ito. Okay? Totoo ito. Pag tayo ay nakikinig lang, dinideceive lang natin yung ating sarili. Sabi nga nung famous author, hearing the word is necessary, but obedience is the evidence that the word has truly been received. Naalala nyo yung parable ng wise and the foolish builder? O ayan, TMA, kahit hindi TMA, dapat alam natin yan. Na yung wise, nag-build siya ng kanyang bahay sa batuhan. Yung foolish, nag-build siya ng bahay sa buhanginan. Dumating ang malakas na hangin, ang pagbagyo, ang pagbaha. Ano nangyari? Yung wise, nanatili yung kanyang bahay na nakatayo. At yung foolish, ano nangyari? Ang sabi doon, yung kanyang bahay ay tuluyang nawasak. At yung wise na yon, ang sinasabi yung wise doon ay nakikinig at sumusunod. Amen? At yung foolish, sila yung nakikinig lang pero walang pagsunod. Mga kapatid, ito ang katotohanan that obedience is the fruit of intimacy. Mas lumalalim at lumalalim ka, nag-i-increase ang iyong pananampalataya pag sumusunod ka. Bakit ka sumusunod? Dahil mahal mo ang Diyos. John 14:15, ang sabi ng Panginoon, if you love me, you will obey my commandments. Hindi mo fully na-receive ang salita ng Diyos kung hindi ka sumusunod. This is the truth. Amen? Praise the Lord. Naintindihan ba natin? Ngayon, ang invitation ng Panginoon sa atin is to draw near to God daily. Yun yung invitation ng Panginoon sa atin. Ang sinasabi ng Panginoon, lumapit ka. Mag-respond ka dun sa invitation. Be intentional. Saliksikin mo siya. Hanapin mo siya. Make room for Him. Siya dapat yung top priority natin. Amen po ba? At pag ginawa natin, magiging masagana ang ating buhay. Sa lahat ng aspeto. Amen. Praise the Lord. Tingnan nyo naman yung katabi mo. Baka na ano na sila. Naliligayahan. Amen. Praise the Lord. Amen. Do we receive something today? Amen. Dapat tayo ay magkaroon ng hunger and thirst. Again, sabi kanina, dapat ay magkaroon ng hunger and thirst sa presensya ng Diyos. Pangalawa, tayo ay magkaroon ng passion na makilala siya. Dapat din, hindi lang tayo makilala ang Diyos, kundi dapat tayo rin ay sumusunod. Magkaroon ng steadfast commitment na i-please siya, i-glorify siya sa lahat ng ating ginagawa. Amen? Amen. Praise the Lord. Let us pray. Hallelujah. Lord, we bless you and we honor you. Salamat po sa iyong salita. Salamat dahil ini-invite mo kami to draw near to you. Salamat, Lord, that through Jesus Christ, we can come near. Hindi dahil sa sarili naming lakas, hindi sa sarili naming gawa, but because of your blood. Lord, teach us to draw near daily. Lord, patawarin mo kami kung kami ay busy sa maraming bagay. Bigyan mo kami ng abiding hunger and thirst for your presence. Palilimin mo, Panginoon, ang passion namin to know you, to hear your voice through your word, to know your will, and also to obey you. At
Dalangin din po namin, Panginoon, na ang bawat isa ay magkaroon ng commitment, steadfast commitment to please you, to give you the glory. Hanggang matapos namin, Panginoon, ang aming mission, yung aming assignment na pinapagawa mo sa amin. And Lord, tulungan mo kami na hindi lang kami maging tagapakinig, kundi kami rin ay maging tagasunod ng iyong mga salita. Teach us to be more and more like you. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Sige. Let us prepare our elements, and every time we break bread, we remember the great sacrifice of our Lord Jesus Christ. At yung pangalawa ay siya ay babalik muli. Amen. Excited ba kayo na bumalik ang Lord? Gusto ko na bumalik si Lord. Excited ako makita siya. Sa totoo lang, akala ko dati parang grabe naman yung mga pastor natin. Ganun na sila, gustong-gusto na nila. Pero pag umabot ka pala dun sa matinding close mo kay Lord, parang, Lord, gusto ko ngayon na, now ka na bumalik. Amen ba? Kasi gustong-gusto mo siya eh. Di ba pag may, yan, love life na, no? Pag meron kang gusto talaga, gustong-gusto mo na siya makapiling. Amen. Amen, praise the Lord. Pero before we break bread, let us examine ourselves in the light of God's Word. Meron ba tayo ba ay nabibisi sa maraming bagay? Hindi ba tayo nakakapagbigay ng time sa Panginoon? Siya ba ang priority natin sa araw-araw? Meron ba tayong mga kasalanan? Meron ba tayong mga patuloy pang ginagawang kasalanan? This is the right time to ask forgiveness. Amen? Manalangin tayo. Panginoon, marami pong salamat. Lumalapit kami, Lord, with humble hearts. Salamat sa iyong great sacrifice doon sa krus ng Kalbaryo. Lord, patawarin mo kami sa mga times na kami ay busy, kami ay distracted, or kami ay distant sa iyo. Lord, patawarin mo kami kung minsan nakikinig kami sa iyong word pero hindi kami sumusunod. But today, Lord, teach us to value daily quiet time. Bigyan mo kami ng hunger for your word. Tulungan mo kaming hindi lang magbasa, kundi i-receive, i-restore, at isabuhay ang iyong salita. Holy Spirit, remind us of God's truth in every season. Lord, we want to know you more. We want to love you more. And we want to obey you more. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Taas natin ng bread, simbolo ng katawan ni Kristo. Lord, this is your body broken for us. We do this in remembrance of you. Let us take and eat. Taas natin yung juice, simbolo ng dugo ni Kristo. Lord, this is the blood of the new covenant in your blood. We do this in remembrance of you. Let us take and drink. Maraming salamat po. God bless everyone. Okay, ayan. Ipag-pray na po natin ang ating tithes and offerings. Heavenly Father, we praise you and we worship you. Ikaw ay laging tapat at kailanman ay hindi nagkulang. And though the circumstances are not always certain, we will rejoice in you, Lord. And kaya po ngayon sa aming pagbibigay, we are giving not based on what we see, but on who you are, O Lord, our faithful God and our provider. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya sa aming buhay. Continue to teach us to give with open hands and faithful hearts. Hindi maramot, kundi patuloy na nananampalataya sa inyo, Lord. Tanggapin niyo po ang aming ikaput handog bilang aming pagsamba at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, ilagay po na natin sa harapan ang ating tithes and offerings. Praise the Lord. Kung tapos na po tayo sa ating pagbibigay ng tithes and offering. Oh, okay. First Sunday nga po pala. Birthday. Sige po. Si Ate Chris po ba? Wait lang po Kaya natin to. Wait lang. Kaya. Yeah. Good afternoon po. Go.
Sige lang po, tumayo na. Sino pong may birthday? Sino po ang may birthday? Anniversary, wala po, no? Birthday lang nila. One. Happy birthday po, teacher. Once again has come your birthday. Once again the time has come. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time, your birthday. Happy time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May each day of the year, may you feel Jesus near. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And many more years to come. And many more years to come. Birthday po na walang anniversary. Sige po. Sabihin po natin yung pangalan po. Saka po. Sa May 12 po. Ate Flor. JD May 22 po. Ruth and May 2. Ate Ampi, May 3. Ako, May 17. Happy birthday po sa lahat. Sige po, let us extend our hands. Hallelujah. Hallelujah. Lord, thank you, Lord, sa panahon ngayon, Panginoon, na naalala namin birthday nila, Panginoon. Lord, marami pong salamat for another year, Panginoon, that they are a blessing to us, Panginoon. Let your purpose, let your joy, let your peace come to them, Panginoon, in every day, Panginoon, of their lives. Maraming salamat po, Panginoon, that your purpose in their lives, Panginoon, ang magaganap, Panginoon. Lord, we thank you that you will give the desires of their heart, Panginoon, dahil ito po ang will mo, Panginoon, sa kanila. Maraming salamat po sa pagkakataon, Panginoon, na maipanalangin namin sila, Lord. Your best purpose in their lives come to pass, oh God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Happy birthday! Para po sa ating announcements and benediction, si Kuya Lem po. Pastor Lem. Yep. Ay! Siya na, Kuya Lem, ikaw na-assign. Announcement, next Sunday is Mother's Day. Paghahandaan natin yung Mother's Day. Sa morning actually nakahanda. Sa afternoon titignan din natin. Pero sa morning next Sunday, mayroon tayong photo booth, special gifts. So, dali natin yung mga nanay. Dito sa afternoon, tingnan natin din pala. Hindi pa napagandaan. Pero lahat ng nanay, gusto natin maging masaya. Pero let's use this as opportunity to bring people to church. Lalo na yung mga nanay, no? So, next Sunday yon, May 10. And then May 23, PPC. Ibig sabihin ng PPC, Prayer and Praise Celebration. Once every quarter, we come together just to pray. Just to praise God. Ang ating speaker at that time is si Pastor Elmer, which is the hub head ng Jesus is Alive NCR. So, tapos, sa June, announce na natin na maaga, June 14, magkakaroon tayo ng concert, evangelistic concert. So, choir siya, opportunity for us to invite people, our family and friends, sa June 14. And of course, kung isa-celebrate natin ng Mother's Day, syempre, Father's Day din sa June 21. Okay? Yun lang ang ating announcement. Thank you, Pastor Tony, for preaching the word. Alam nyo, if there is one thing that can change everything, kung may isang bagay na makapagbago ng lahat ng area ng iyong buhay, kung makilala mo ang Diyos sa pagbabasa ng Kanyang salita. Kaya magbasa tayo ng Bible. Amen? Tayo na tayong lahat. Let us pray. Tayo ba'y pinagpala this afternoon? Amen? Lord, maraming salamat for blessing us
I pray, Lord God, that we are also able to bless you. Thank you, Lord God, that pinakita niyo from your word that you want to have intimate relationship with us. Lord God, that each one of us, Lord God, magkaroon nga po ng malalim na relasyon sa inyo, personal and intimate. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you, gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and bring you peace. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen and amen. God bless everyone. So Lord, that ends our service. Mag-cell group po tayo. May cell group tayo. We are dismissed in God's love. Amen.